Gusto ko patunayan sa kanila na hindi lang siguro sa pang physical. So gusto ko pakita sa kanila yung mga magagandang values na natutunan ko sa parents ko. Si Zanjo Marudo, dati na leading man kilala sa kanyang hunk image at isa sa pinaka-in-demand na aktor ng kanyang henerasyon ay biglang naging low profile. Bakit? Dahil sa politika. Dahil nadamay siya sa kontrobersya ng pamilya ng kanyang asawa. O simpleng desisyon niya na unahin ang pamilya kaysa sa showbiz. Mula sa kanyang simula sa modeling, sa pagsikat sa Pinoy Big Brother. Talaga yung definition ng tall, dark, and handsome. Ngayon, kaliwat kanan ang offer niya sa mundo ng showbiz at hindi malayo maging matinee idol ang cover boy na ito balang araw. Sa kanyang mga kontrobersyal na relasyon at breakups, sa pagtakbo niya sa politika, sa mga intriga sa pamilya ng Atayde, sa kanyang kasal at pagiging ama, hanggang sa kung ano ang ginagawa niya ngayon, ang kwento ni Zanjo Marudo ay puno ng drama, intriga at sorpresa. At marami sa inyo ang tiyak na hindi pa naririnig ang buong katotohanan. Si Zanjo Aquesta Marudo ay ipinanganak noong July 23, 1982 sa Tanawan, Batangas. Ikatlo siya sa 6 na magkakapatid at lumaki sa isang pamilya na may disiplina at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa kabataan, mahilig siya sa sports, partikular na sa basketball. At naging miyembro ng varsity team sa San Sebastian College. Kilala siya sa kanyang taas at athletic build na kalaunan ay naging malaking bahagi ng kanyang imahe sa showbiz. Noong 2002, sinubukan niya ang modeling at sumali sa body shots contest, kung saan nakuha niya ang first runner-up. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Habang naglalaro sa NCAA, may naka-discover sa akin na pinatry ako mag-audition sa body shots, yung modeling contest before. 17 ako noong time na yun eh. Tinry ko sumali. Tinginig ako noon na harapan lahat ng mga judges. Tapos lalakad ka na naka-trunks. Doon nag-start lahat. Mula rito, nagsimula ang kanyang career bilang commercial at ramp model, kasama ang malalaking brands tulad ng Bench. Ngunit hindi ito ang huling hakbang niya. Alam ni Zanjo na kung gusto niyang tumagal sa showbiz, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang craft at maging adaptable. Noong 2006, sumali siya sa Pinoy Big Brother, Celebrity Edition 1 at dito siya unang nakilala ng publiko. Ang kanyang katahimikan sa loob ng bahay ni Kuya, kasama ang kanyang natural na karisma at magandang itsura, ay nagdala sa kanya sa spotlight. Ngunit hindi rin nakaligtas si Zanjo sa kontrobersya. Ang kanyang closeness kay Bianca Gonzalez ay naging usap-usapan dahil sa third-party allegations. May boyfriend noon si Bianca at naging dahilan ng mga intriga sa showbiz. Sa halip na masira ang kanyang imahe, nakatulong ito kay Zanjo na makilala bilang charismatic, sensitive at complicated heartthrob sa mata ng publiko. Paglabas niya sa PBB, agad siyang binigyan ng acting projects. Huwag mong sirain ang buhay mo! Patayin mo na lang ako! 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 Patayin mo! Saktan mo na lang ako! Mula sa maalaala mo kaya, lumipat siya sa sitcom na Aalog-Alog at sa fantasy series na Super Ingo, kung saan nakilala siya sa mas malalaking roles. Kasabay nito, naging bahagi siya ng all-male group na Cover Boys, kasama sina John Lloyd Cruz, Sam Milby at Jake Cuenca, na nagpatatag sa kanyang status bilang matinee idol. Sa mga sumunod na taon, lumawak ang kanyang karera sa teleserye, kabilang ang Analisa, Dream Dad, Tubig at Langis, at ang kontrobersyal na The Broken Marriage Vow noong 2022. 2 taon na ako niloloko ng asawa ko at ng kabit niya. I think we should call it a night. Mrs. Rosero, no. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Shut up. Ngunit habang tumatagal, lumalim ang komplikasyon ng kanyang personal na buhay. Siya ay naging romantically linked sa ilang kilalang personalidad. Una kay Bianca Gonzalez noong PBB days, pagkatapos kay Mariel Rodriguez mula 2007 hanggang 2010, 5 taon kay Bea Alonzo at isang discreet relationship kay Josie Prendergast noong 2018 to 2019. Sa bawat relasyon, kilala si Zanjo sa pagiging respectful at low-key.
Hindi siya naninira sa kanyang mga ex kahit na may chismis at intriga na palaging sumusunod sa kanya. Noong huling bahagi ng 2022, nakilala niya si Rhea Atayde at mula pagkakaibigan naging romantiko ang kanilang relasyon. Nanatili silang pribado sa umpisa, ngunit noong January 2023, opisyal nilang inamin ang kanilang relasyon. Ang kanilang connection ay batay sa matagal na pagkakaibigan, isang relasyon na nagsimula sa respeto, tiwala at deep understanding bago naging romantiko. Noong 2024, inanunsyo nila ang engagement at nagpakasal sa isang civil ceremony. Ilang buwan lang ipinanganak ang kanilang unang anak na si Sabino noong September 23, 2024. Para kay Zanjo, ito ay nagbago ng priorities. Mula sa pagiging leading man at showbiz hunk, naging hands-on father at asawa siya. Sa kanyang mga interview, madalas niyang binanggit na mas naging malalim ang kahulugan ng kanyang buhay mula nang magkaroon siya ng pamilya. Ngunit sa kabila ng personal na kaligayahan, nadagdagan ng komplikasyon dahil sa pamilya ng kanyang asawa, ang Atayde family. Noong 2025, kumalat ang ulat tungkol sa alleged irregularities sa flood control projects sa Quezon City, kung saan nadamay si Arjo Atayde, kapatid ni Rhea, at pati ang kanyang ama. Ang mga kontraktor ay nagsabi na may kickbacks mula 10% hanggang 25% para sa mga proyektong hindi natapos o ghost projects. Kasabay nito, lumabas ang mga larawan ng marangyang pamumuhay, resorts, mamahaling sasakyan at jet skis. Dahil dito, marami ang nadismaya at nagkomento online at sa mata ng publiko nadamay si Zanjo kahit wala siyang direktang kinalaman sa mga proyektong ito. Noong 2025 rin, pumasok si Zanjo sa politika bilang second nominee ng ASAP na party list na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng substance abuse. Ngunit hindi pinalad ang party list na makakuha ng upuan sa Kongreso. Ang political run na ito ay nagdagdag ng pansin sa kanya. Ngunit hindi rin nakatulong sa kanyang public image, lalo na't nadamay siya sa mga isyong pampamilya. Noong Disyembre 22, 2025, nagpakasal sina Zanjo at Rhea sa simbahan. Ang wedding reception na dapat ay simpleng selebrasyon ay naging kontrobersyal dahil sa biro ni Robbie Domingo na tinawag si Zanjo na Mr. Atayde, na ikinagalit di umano ng matalik niyang kaibigan na si John Lloyd Cruz. Nagkaroon ng maliit na tensyon sa reception na agad na naging viral sa social media. Bagamat nilinaw ni Rhea na maayos ang lahat at hindi na apektuhan ang seremonya, mas lalo pang nakadagdag sa chismis at intriga. Sa kabila ng lahat, si Zanjo ay nanatiling low profile. Pinipili niyang maging hands-on father at mapagmahal na asawa kaysa maging center ng drama sa showbiz. Ngunit sa karir niya nananatili siyang aktibo. Sa MMFF 2025, bida siya sa pelikulang Anne-Marie na nakakuha ng second best picture at umani ng positibong kritiko sa kanyang pagganap. Lumabas din siya sa indie film na Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan, kasama si Dolly De Leon at nagkaroon ng international screenings ng How to Get Away from My Toxic Family sa US at iba pang bansa. Bukod sa showbiz, may hilig si Zanjo sa off-road adventures at camping. Kilala siya sa paggamit ng Land Rover Defender, Jeep Wrangler at Toyota Land Cruiser sa kanyang road trips at family adventures. Mayroon din siyang negosyo, laundry business na Labada Boise at vlog na Dilaziway Road Trip na nagpapakita ng kanyang lifestyle at interests sa labas ng showbiz. Ngayon, sa edad na 43, si Zanjo Marudo ay isang ama, asawa, aktor at entrepreneur. Nanatili siyang low-key sa showbiz, mapili sa projects at nakatuon sa pamilya. Ngunit sa bawat public appearance at bawat pelikula, ramdam pa rin ang kanyang presence, isang artista na matured, aware sa pressures ng showbiz, politika at pamilya. Si Zanjo Marudo ay hindi lamang isang dating hunk at leading man. Siya ay simbolo ng isang artista na natutong mag-prioritize sa pamilya, protektahan ang sarili at ang kanyang anak, at manatiling dignified sa gitna ng intriga, kontrobersya at chismis. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa showbiz. Ito ay kwento ng buhay, pamilya, at mga desisyon na minsan ay mas mahalaga kaysa sa limelight.